Magandang araw, Grade 9. Sa nakaraang aralin, pinalakay natin ang mga salik na nakaaapekto sa supply. Natutuhan natin na hindi lamang presyo ang nakaapekto sa dami ng produktong nais at kayang ipagbili ng mga producer. Ngayon naman, pag-aralan natin kung paano ipinapakita sa graph ang pagbabago ng supply. May dalawang mahalagang konsepto tayong dapat tandaan. Una, paggalaw sa isang kurba at ang ikalawa, ang paglipat ng kurba ng supply. Simulan na natin. Una, ang paggalaw sa isang kurba o movement along the curve. Kapag ang presyo ng produkto ang nagbago at ang ibang salik ay nananatiling pareho, ang nangyayari ay paggalaw lamang sa isang supply curve. Tandaan natin ang batas ng supply. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity supplied. At kapag bumababa ang presyo, bumababa rin ang quantity supplied. Halimbawa, kung ang presyo ng asukal ay 30 pesos, maaaring magbenta ang producer ng 100 kilo. Kapag tumaas naman ang presyo at naging 40 pesos, maaaring dagdagan ng producer ang kanyang ibebenta, halimbawa ay 140 kilo. Mapapansin natin na pareho pa rin ang supply curve. Ang nagbago lamang ay ang presyo at dami ng supply. Kaya ang tawag dito ay movement along the curve o paggalaw sa isang kurba. Sa graph, makikita natin ang isang pataas na supply curve o nasa upward sloping na nagpapakita na habang tumataas ang presyo ay tumataas ang supply habang walang ibang salik na nagbabago. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo, gumagalaw tayo pataas sa parehong kurba. Kapag bumaba naman ang presyo, gumagalaw tayo pababa sa parehong kurba. Kaya tandaan, ang pagbabago sa presyo equals paggalaw sa isang kurba. Ngayon, paano naman kung hindi presyo ang nagbago? Dito naman pumapasok ang paglipat ng supply curve. Kapag nagbago ang ibang salik ng supply, bukod sa presyo, maaaring lumipat ang buong supply curve. Maaari itong lumipat pa kanan o pa kaliwa. Paglipat ng supply curve sa kanan. Kapag ang supply ay tumaas, ang supply curve ay lumilipat pa kanan. Ibig sabihin, sa parehong presyo, mas marami ng produkto ang kayang ipagbili ng mga producer. Halimbawa, sa presyong 30 pesos, dati ay 100 kilo lamang ng asukal ang kayang ipagbili. Ngunit dahil sa isang salik na nagpapataas ng supply, maaari nang maging 140 kilo ang supply kahit 30 pesos pa rin ang presyo. Ibig sabihin, tumaas ang supply dahil hindi presyo ang nagbago. Sa graph, makikita natin ang paglipat ng supply curve mula pa kaliwa papuntang kanan. Mapapansin nyo na ang dating kurba ay nasa kaliwa. Kapag tumaas ang supply, lilipat ang bagong kurba pa kanan. At tandaan natin, hindi naman palaging tumataas ang supply. Maaari rin itong bumaba. At kapag bumaba ang supply dahil sa mga salik na hindi presyo, ang supply curve ay lilipat pa kaliwa. Halimbawa, sa presyong 30 pesos, dati ay kaya ng producer na magbenta ng 140 kilo ng asukal. Ngunit dahil sa isang salik na nagpapababa ng supply, naging 100 kilo na lamang ang kaya niyang ipagbili. Mapapansin natin na hindi nagbago ang presyo, ngunit bumaba ang dami ng supply. Kaya sa graph, ang supply curve ay lilipat naman mula kanan papuntang kaliwa. Kapag bumababa ang supply, gumagalaw ang buong kurba pa kaliwa. Kaya tandaan, kapag ang supply ay pataas, ang kurba ay pa kanan. Kapag ang supply ay pababa, ang kurba naman ay pa kaliwa. Ngayon naman, tingnan natin ang mga salik na maaaring magpababa ng supply. Kapag bumaba ang supply, ibig sabihin mas kaunti ang produksyong kayang ipagbili ng mga producer kahit hindi nagbabago ang presyo. Sa graph, ang pagbababa ng supply ay pinapakita sa pamamagitan ng paglipat ng supply curve pa kaliwa. Ano-ano ang mga dahilan nito? Una, ang pagtaas ng buwis. Kapag tumaas ang buwis na kailangan bayaran ng mga producer, nadadagdagan ang kanilang gastos. At dahil dito, maaaring bawasan nila ang kanilang produksyon. Ikalawa, ang paggamit ng makalumang teknolohiya. Kapag luma o hindi mahusay ang mga kagamitan, mas mabagal at mas kaunti ang nagagawang produkto kaya bumababa ang supply. Ikatlo, ang pagtaas ng gastusin sa produksyon. Halimbawa, tumaas ang presyo ng hilaw na materyales, kuryente, gasolina o transportasyon. Kapag mas mahal ang paggawa ng produkto, maaaring bawasan ng producer ang dami ng kanilang ginagawa. Ikaapat, ang mga natural o man-made na kalamidad. Halimbawa nito ang bagyo, baha, lindol, sunog at iba pang kalamidad. Maaaring masira ang mga pananim, kagamitan, pabrika o mga produkto kaya nababawasan ang supply. Ikalima,
kakulangan sa raw materials o hilaw na materyales. Kung kulang ang materyales na kailangan sa paggawa, hindi makakagawa ang producer ng sapat na produkto at dahil dito bumababa rin ang supply. At panghuli, ang inaasahang pagtaas ng presyo ng produkto sa hinaharap. Kapag inaasahan ng mga producer na tataas ang presyo sa hinaharap, maaari nilang itago muna o bawasan ang kanilang pagbebenta ngayon upang makapagbenta ng mas mataas sa hinaharap. Kaya tandaan natin na kapag tumaas ang mga gastos, nagkaroon ng kalamidad o naging mahirap ang produksyon, maaaring bumaba ang supply. At kapag bumaba ang supply curve ay lilipat pakaliwa. Ngayong natutuhan na natin ang paggalaw sa isang kurba at paglipat ng supply curve, susubukan naman natin kung paano ninyo may lalapat ang inyong natutuhan. Handa na ba kayo? Ang ating gawain ay pinamagatang i-supply mo, analyze ko. Sa unang bahagi, basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon. Tukuyin ninyo kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng TS para sa pagtaas ng supply o shift sa kanan, BS para sa pagbaba ng supply o shift sa kaliwa, o MS para sa paggalaw sa isang kurba o movement along the curve. Tandaan, ang ating mahalagang gabay, kapag ang presyo lamang ang nagbago, ang sagot ay MS o ang paggalaw sa isang kurba. Kapag naman ang ibang salik bukod sa presyo ang nagbago, tingnan ko ang supply ay tumataas o bumababa. Kung tumaas ang supply, ang sagot ay TS. Kung bumaba ang supply, ang sagot naman ay BS. Basahin at suriin mabuti ang bawat sitwasyon bago isulat ang inyong mga sagot. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang bahagi, ang ilarawan mo. Sa bahaging ito, tukuyin ninyo kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtaas ng supply, pagbaba ng supply o paggalaw sa isang kurba. Pagkatapos, iguhit ang tamang pagbabago sa graph. Ngayon naman, sa huling bahagi ng ating gawain, pag-isipan at sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Mahusay, grade 9! Kapag nasagot ninyo ang mga tanong na yan, mas madali na ninyong matutukoy ang tamang pagbabago sa supply at sa supply curve. Muli, maraming salamat sa pakikinig!